Dahil nga po dito, si Tony Yang ho ba, kilala niyo pa ba siya mula simula pa, or is this the first time you're representing him? Very good question actually. Sa totoo lang, di ba po, nung una kong nirepresent ay si Michael Yang way back in 2021, no? During the Senate investigations tungkol sa Pharmally. At God is my witness, hindi ko po alam kung sino yung mga ibang kapatid niya. May lumalabas na Hong Jan, no, dito sa Bamban investigation. And ito ngayon si Tony Yang, first time ko po na nalaman, no, na meron pala siya mga kapatid na merong mga activities dito sa Pilipinas. First time ko po na nalaman na yan si Tony Yang ay meron palang negosyo dito sa Cagayan de Oro. And ako, tinanong ko kung bakit ngayon ko lang narinig. Ang sabi sa akin ng mga tao ni Michael Yang ay, actually hindi sila close. Hindi meron sila close? Po silang meron silang hindi pagkakaunawaan, no, doon sa pamilya. So yung trabaho, yung negosyo ni Michael Yang hindi pinakikialaman ni Tony Yang and vice versa. So never ko na nadinig na merong isang tao na nagngangalang Tony Yang na kapatid ni Michael Yang na nandito sa CDO until only when I was engaged as counsel, which was about a couple of weeks ago. Susundutan ko lang yan. Kasi sinabi po ni PAOK Yusek Gilbert Cruz na according to their intel report, si Tony Yang is the older brother of Michael Yang and he is the quiet, intelligent one. So the impression sa akin is siya yung gumagalaw. No? It's Michael who's at the forefront kasi nga siya dating economic advisor, so kitang-kita yung mukha niya. Although daw si Tony daw, kumbaga siya yung orchestrator. So you're not privy also to this kind of information. Ang pagkaalam mo, hindi sila close. Yes, and I will stand by my statement. No, I can even take an oath on that. No, in fact, yung Intel report, alam nyo, Pat P at saka Ali, ilan na ba yung mga Intel reports na yan na nadidinig natin na nasusunog later on? Alam mo, yung mga Intel report na yan, masyadong it wasn't there just a general just a couple of weeks ago who had to apologize on public television because yung kanyang Intel report daw ay meron daw isang ex-PNP chief na umano'y tumutulong para sa paglalaya ni Alice Guo. Pero may disclaimer kaagad siya, di ba? Chismis pala. May disclaimer pero Intel siya. report din yun. How about yung mga Intel reports about this and that drug personalities? Alam nyo, I mean, with all due respect to with Attorney Cruz, no? Well, it really should be more circumspect whenever we release Intel reports na hindi naman talaga nila mabe-verify. Ito sa Senado, lumabas during the last hearing, meron daw silang Intel report na meron daw pogo operations na nangyayari dito daw sa CDO. Tinanong sila ni Senator Riza, ano na bang o meron na-verify nyo na ba yan? Sabi nila ganun, i-verify pa namin. Meaning, meron na silang akusasyon na ganito yung nangyayari, pero napatunayan na ba nila? Meron na bang basihan yung kanilang Intel report? Pero wala pa. So, and yet, it is already out there. Meron na silang mga conclusions, meron na silang sinasabi na ito yung lumalabas, pero when the time comes, mapapaso na naman, masusunog na naman. Ito nga yung sinasabi na natin, attorney, there ought to be a law. Hindi ba? Na pag unverified pa, huwag mo muna pakawalan kasi it does the damage already, no? Kung meron kang tinukoy na pangalan, ex-PNP chief, tapos ayan na, rife na yung mga espekulasyon, you cannot take it back eh. But in fairness, na-monitor ko siya eh. Klaro na sinabi niya na unverified at parang parang rumor. Chismis pa lang. Kailangan pa nilang sinabi na niya na rumor. And then, nung nagsanga-sanga na, naririnig mo na parang stated as fact. Hindi ba? But in fairness, na-monitor ko siya ng hearing, sinabi niya talaga na rumor lang. But having said that, unang hearing pa lang nung iyong kliyente, naglabas na ng supposed to be, merong matrix, no, na inuugnay si Tony Yang dito sa layers and layers na involved sa illegal drugs at criminal activities ng Pogo. So, sa ganong pagkakataon na inibitahan ka tapos and they will present this matrix, how do you handle that as a legal counsel naman for Tony Yang?
Well, I'm very thankful for your program, for giving me the opportunity to speak. Kasi kung doon tayo sa Senado at saka sa Kongreso, di ano nga ba magagawa mo kundi to just deny, no? Kasi wala naman din basihan. Siguro what we can do is here, I'll make a comparison. Yun doon sa problema dyan sa Bamban at saka sa Porac. Di ba, nangyari dito, merong mga foreigners na nakatakas, tinorture daw sila, at tapos sinabi nila sa mga pulis na engage sila sa illegal na gawain. Nagkaroon ng raid. At ang nangyayari, lumalabas talaga na totoo ito. Dito sa mga magkapatid na Yang, ano pong raid ang nangyari na involved ang pamilyang Yang sa illegal na gawain? Meron ba? Meron ba silang limpang-klimpak na salapi sa bangko na ngayon ay napafreeze na ng AMLA? Meron ba? Meron ba silang mga kaso na nakabinbin sa mga husgado? Meron bang kapwa Chinese na ngayon ay nagsalita at sinasabi na spies sila? Punta po tayo dito kay Hong Jan, yung isang kapatid nila. Meron daw checking account na merong together with one of the personalities sa Bamban. How much is the account? How much yung pera na nilagay ni Hong Jiang dyan sa account na yan? Ano yung purpose ng account? Ano itong partisipasyon ni Hong Jiang doon sa Bamban? Ito bang account na ito ay even active? O baka sarado na? Yung Lincoln Ong at yung Gerald Cruz, kasabwat daw sa isang korporasyon doon sa Bamban Complex. Ito ba mga korporasyon na to were ever engaged in anything illegal like human trafficking, torture, scamming, money laundering, espionage activities or the like? Meron ba? Si Lin Wei Ong or yung Alan Lim, ang tinuturo nila ay nagkaroon daw ng 2003 na drug case sa Cavite. Ano na nangyari dyan sa kaso na yan? Na-dismiss ba? What happened from 2003 to the present? Are you telling me na wala siyang ginagawang ibang illegal? Punta tayo kay Tony Yang. Meron siyang mga businesses sa CDO including a steel corporation. Sabi lamang ng PAOK, pinagsususpetsya nila engaged in POGO activities pero hindi pa nga daw nila verified. Punta tayo kay Michael Yang. Merong 6 months in 2021 and 22 na involved siya doon sa alleged overpriced equipment so doon sa DOH nung pandemic. Yung kaso po, na-dismiss po ng ombudsman due to lack of evidence. Anong ibig sabihin po nun? Wala po kayong maririnig na paratang ng mga Yangs o ni Lin Wei Song na engage sila sa mga illegal na aktibidades. Pag tiningnan nyo po yung Senado at saka yung Kongreso, makikita nyo po, Tony Yang spoke freely. Wala kayong maririnig na right to self-incrimination or right to silence. Inamin niya agad na meron siyang falsifikado na birth certificate. How can you accuse this person of lying when he is so freely answering each and every question ng mga kongresista? Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.